Praise God, praise God. Well, kumusta na po kayo? Okay na. Okay ka naman, Pastor Heidi. Okay naman po kayo. Pinagpala. Buhay na buhay. Dato. Ayan kasi si Pastor Bert, nakita ko kasi dito Kaya, praise the Lord. Hallelujah. At, yun nga po, we'll go to the Word. Ito po ay mensahe na dinala rin ni Pastor Paul kanina umaga. We will just flow with it. At naniniwala tayo na, yun nga po, with the theme of testimony, mga patutuo ng ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, ano po, ay talaga namang katulad nga ng nabanggit kanina ni Carps. Tingnan nyo naman si Carps kanina, talagang hindi ho sa kapiyan, talagang masigla lang po talaga ang batang ito. Kaya, pero alam niyo po sa kanyang kasiglahan ay dahil nga po sa nag-uumapaw na mga patutuo at pasasalamat sa ating mga buhay. Amen? Kaya naman lagi po tayong dapat na nagagalak sa Panginoon. At minsan may mga pagkakataon na wala tayong maipagpasalamat. Well, tayo mismo na nabubuhay, humihinga, malakas, isang malaking pagpapala na yon. Amen? Ngayon na nandito kayo, ngayong linggong ito, at bagamat siguro may mga pagsubok kayong nararanasan, may mga problema na pinagdadaanan, pero pinili ninyo ang pumunta rito. Amen? Sapagkat alam nyo na dito ay isa sa pinakamahalagang kaparaanan ng ating kalakasan bilang isang mananampalataya. May nabanggit si Pastor Paul ko kaninang umaga, minsan ang totoo po natin ay laging nakabase sa mga answered prayer, di ba? Masaya tayong magpatotoo kapag nasagot ang ating mga panalangin. Hindi po ba? Kumbaga ay para bang very excited kang mag-testify dahil may mga breakthroughs ka na naranasan o may mga kasagutan na natanggap ka o kaya ay may mga bagay na pinapanalangin ka at ito ay nasagot. Ngunit alam niyo po ba na sa patotoo ay kabilang din dito yung mga pagkakataon na nananalangin tayo pero hindi pa natin nakikita yung kasagutan. Ibig sabihin ay kahit na hindi pa nasasagot yung panalangin mo ng kagalingan, meron ka nang ipinagpapatotoo na pagpapasalamat sa Panginoon. Kahit hindi pa nasasagot ang iyong mga panalangin, nandun pa rin ang iyong patotoo na ikaw ay nagpapasalamat sapagkat may pangako ang Panginoon. Hindi po lang tayo nagpapatotoo dahil nasagot ang ating gusto. Nagpapatotoo tayo dahil mabuti ang Panginoon. Matapat ang Diyos. So ang basihan ng ating pagpapasalamat ay hindi lamang sa mga blessings na nararanasan natin, kundi dahil sa ang ating pagpapasalamat ay dahil sa kung sino siya. Siya ay matapat kahit sa panahon ng aking paghihintay. Siya ay matapat kahit na nararamdaman ko pa ang aking karamdaman sa aking katawan. Ngunit alam ko, ang kanyang salita ay totoo, ang kanyang pangako ay totoo, at magpapatuloy akong magtitiwala sa kanya. Hindi nagiging totoo ang Diyos kapag nasagot ang aking panalangin. Kundi totoo ang Diyos kahit sa mga panahong hindi pa nasasagot yung aking panalangin. Can you say amen? Hindi nakabase sa mga magagandang bagay na nangyayari sa iyo upang mapatunayan ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay totoo dahil sinasabi ng kanyang mga salita. Hindi dahil sa mga karanasan lamang natin na nararanasan at napapagdaanan. Can you say amen? Isa sa pinakamagandang pagpapakita ng katibayan ng iyong pananampalataya ay sa mga panahong ikaw ay dumadaan sa gitna ng bagyo. Diyan mo lamang mapapatunayan kung talagang ang iyong pananampalataya ay totoo pag dumaan ka na sa bagyo. Pag dumaan ka na sa mga pagsubok. Pag dumaan ka na sa mga challenges na kung saan gustong-gusto mo yung sinabi ng Panginoong lumakad ka sa pag-ibig, magpatawad ka. Gustong-gusto mo yon, di ba? Gusto natin lahat yon, di ba? Tama naman yon, di ba? Pero mapapatunayan lamang yon kung totoo.
kapag pinagdadaanan mo na? Hindi po ba? At yan po ang katotohanan o ang realidad ng ating buhay. Alam niyo po kung babasahin niyo aklat ng Salmo, aklat ng Kawikaan, mapapansin niyo doon, may mga panalangin doong nakatala habang hinihintay ni David yung kanyang ipinapanalangin. May mga panalangin siyang, Panginoon, nasaan ka na? Panginoon, asan ang pagkilos mo? Mga totoong panalangin sa gitna ng paghihintay. Ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Can you say amen? At nais kong sabihin sa inyo, kahit sa mga panahong tila nararanasan ninyo, hindi nakikinig o walang nakikinig sa inyo sa langit, pinakikinggan ka ng langit, kaibigan. At alam na alam ng Panginoon ang mga tangis, yan, mga Tagalog na malalalim. Panaghoy, di ba? At hindi ka naman, Pastor Gan, no? Sobrang, mga hapis, yan, mga hikbi ng iyong mga puso. Alam ng Diyos yon. In fact, very interesting na sa aklat, sa Old Testament, may title ng book na Lamentation. Lamentation. Ayun nga po yung Tagalog ng Panaghoy. Yan. Nabasa nyo na po ba yung librong yon? Panaghoy. Huwag po kayong matakot na basahin yung Panaghoy dahil baka managhoy kayo o kaya malungkot kayo. Ano po? Kundi, alam niyo po bang doon mismo sa libro ng Panaghoy nakatala yung sinasabing bawat umaga ay bago ang iyong biyaya at bago ang iyong awa sa iyong mga anak. Sa akin, ang tingin ko doon, libro ng Panaghoy pero naglalaman ng pag-asa. Sa panahon ng iyong kalungkutan, merong pag-asa na nakalaan ng Panginoon sa iyo. Can you say amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon dyan, di ba? Give a clap offering unto the Lord. Hallelujah. Natawa po yung mga pastor dito kasi copyrighted ko po yung... So, isa po sa dapat po nating gawin, at ito po yung nais kong i-share din ngayong hapong ito, ay pakatatandaan po natin na ang salita ng Diyos ay isa, o kumbaga ay ito ang pinanggagalingan ng isang makapangyarihang puwersa na nanggagaling sa Banal na Espiritu upang patatagin ka. Kaya kung meron mang dapat na ideklara at ipanalangin, yaan ay ang panalangin mula sa salita ng Panginoon. Capital S dapat yung salita. Di ba? Mula sa salita ng Diyos. Basahin nga po natin sa 2 Peter chapter 3, verse 16. Ang sabi po rito, basahin ko po sa magandang balita, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sabi nga po natin, kinasihan. Pati yun, malalim din na salita, no? Kinasihan ng Diyos. At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Babasahin ko po sa isang version, Filipino Standard Version na Tagalog. Sabi niya rito, ang lahat ng mga kasulatan ay inihinga. Inihinga. Tama pong translation to. Ito po yung talagang literal na translation talaga. Ang lahat ng kasulatan ay inihinga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Sabi po sa English, sa Amplified Classics, all Scripture is God-breathed. Kinasihan. Literally, hiningahan. Ito po rin yung salita na ginamit noong nilikha ng Diyos ang tao, pinorma niya itong mula sa putik yung tao at hiningahan. At yung paghinga niya ay paghinga ng Espiritu sapagkat yung putik ay naging isang buhay na nilalang. Kapansin-pansin na nung naglikha ang Panginoon ng mga hayop, sinabi niya lang magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng mga isda, magkaroon ng mga ibon sa himpapawid.
Pero nung nilikha niya ang tao, pinorma niya mula sa kanyang kamay. At hiningahan niya ito ng Espiritu. Ibig sabihin, nagkaroon lang ng buhay yung putik nung hiningahan siya ng Espiritu. Ganon din po yung ginamit dito sa verse na ito. Lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. At ano po ang ibig sabihin nito? Katulad ng tao na buhay, nabuhay siya dahil may hininga ng Diyos sa kanyang buhay, ang banal na kasulatan at ang salita ng Diyos ay buhay na buhay sapagkat ya'y hiningahan ng banal na Espiritu. Nandiyan po ba kayo? So ibig sabihin, wag nyo lamang pong basta basahin ang salita ng Diyos na tila baga ito'y telenovela o kaya ay comics. Meron pa bang comics ngayon? Wala na, no? Kundi ito'y isang mga salita na may hininga, buhay. Meron siyang kapangyarihan. Meron siyang epekto. Kapag ating binabasa, ating dinideklara, at ating sinasampalatayanan. Kaya naman, dapat, kung mananalangin man tayo, ang pinakamainam na dapat gamitin sa pananalangin ay mismong salita ng Diyos. At alam niyo po bang may mga nakatala sa banal na kasulatan na mga panalangin ni Apostol Pablo na hindi lamang ito panalangin nung panahon niya at yung mga iglesia nung panahon niya, kundi ito'y isinulat ng Banal na Espiritu or sinulat ni Apostol Pablo, kinasihan si Apostol Pablo ng Banal na Espiritu upang ito'y magamit sa lahat ng henerasyon habang sila'y nananampalataya at nagdideklara sa kanyang mga salita. So, tunghayan natin yung mga panalangin yun. At alam niyo po kapag pinapanalangin, at ito po, lahat karamihan sa mga pastor, at lalo na yung mga graduate ng ating Bible School, tinuturuan po natin talaga sila na lagi niyong ipag-pray itong prayer na ito. Hindi lamang po siya basta verses na binabasa at para pag-aralan, para mayroon kang pang Bible study o mayroon kang pag-sermon, kundi ito ay buhay na salita na kapag ipinanalangin mo, mangyayari ito at magaganap sa buhay mo. Can you say amen? Isa pong panalangin ditong napakamakapangyarihan. At ang sabi nga po ng mga Bible scholar, this is an apostolic prayer. Apostolic prayer sapagkat ito ay nagpapastablish sa bawat mananampalataya, nagpapastablish ito sa bawat iglesia na tumatanggap ng panalangin ito. Colossians chapter 3, verse 9 to 14. Babasahin ko po sa Tagalog at ito po ay sa Filipino version, yung modern Filipino version. Tapos babalik-balik po tayo sa Amplified Classic, okay? Colossians chapter 3 verse 9 to 14. Dahil dito, mula ng araw na mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, ay walang tigil kaming nananalangin para sa inyo. So ito yung panalangin ni Apostol Pablo. Hinihiling namin sa Diyos na kayo ay mapuspos ng kaalaman tungkol sa kanyang kalooban sa lahat ng spiritual na karunungan at pangunawa. Alam niyo po bang ito po ay isa sa mga kailangan natin bilang isang mananampalataya? Mapuspos, sabi nga po natin, mapuspos. Mapuspos tayo ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Hindi po kalooban natin, hindi kalooban ng ating kultura, hindi kalooban ng ibang tao, hindi kalooban ng pinanggalingan natin. Ang kailangan nating mapuspos ay ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng spiritual na karunungan at pangunawa. May mga bagay po tayong kakaharapin sa buhay, ngunit hindi nyo dapat ito kinakaharap ayon sa inyong sariling kalooban. Sino po naniniwala dito na hindi tama o hindi sapat ang iyong kalooban at kakayanan para harapin ang anumang sitwasyon sa buhay? At isa sa kailangan mo ay karunungan. Can you say amen? Ngunit hindi sapat ang ating karunungan. Hindi sapat ang ating kaalaman. Kailangan natin ng pagkasi ng Banal na Espiritu, pagkaalam sa
kalooban ng Panginoon upang maharap natin at malutas natin ang anumang uri ng pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay. May mga bagay po tayong dapat na harapin at dapat ay hinaharap ito ayon sa karunungan ng Diyos. Verse 10. Ang kayo'y magpatuloy sa pamumuhay na karapat-dapat sa Panginoon. Nagbibigay ng kasiyahan sa Kanya sa lahat ng bagay. Sabi nga po natin, lahat ng bagay. So nagbibigay tayo ng papuri, nagbibigay tayo ng kagalakan, ng kasiyahan sa Panginoon sa lahat ng bagay, namumunga sa lahat ng uri ng mabuting gawa at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. So, ang gagawin po natin ay idideklara po natin ito at ipapadalangin ito. Sa bawat araw ay ipanalangin natin, Panginoon, nais kong makatanggap ng karunungan at kaunawaan na nanggagaling sa inyo. Nais kong mamuhay ng karapat-dapat ayon sa inyong kalooban. Nais kong maging namumunga ayon sa inyong kalooban at maging pagpapala para sa iba. Verse 11. Nandiyan pa yung verse natin? Okay? Ganda sana kung ma-flash natin yung mga verses natin. Verse 11. Palakasin nawa kayo na taglay ang buong kapangyarihan. Sino po rito nangangailangan ng kapangyarihan at kalakasan na nanggagaling sa Panginoon? Amen? So, biruin nyo ito yung panalangin. Palakasin nawa kayo na taglay ang buong kapangyarihan ayon sa kanyang maluwalhating kalakasan. Hindi sa ating sariling kalakasan, kundi ayon sa maluwalhating kalakasan ng Diyos. Upang kayo'y maging matatag at makaya ninyong tiisin ang lahat ng bagay habang may galak. Alam niyo po, iba yung nagtitiis ka na punong-puno ka naman ng lungkot. Kaysa yung nagtitiis ka, ngunit punong-puno ka naman ng kagalakan. At pwede po yun. Sa mga pagkakataon na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, kailangan po natin ng pagtitiis. Nandiyan po ba kayo? At sa mga Pilipino, hindi po foreigner or foreign ang ideyang pagtitiis. Tayo po ay marunong magtiis. Ngunit ano ang ibinubunga ng pagtitiis? Ito ba ay bitterness? Ito ba ay discouragement? Ito ba ay, yung pagtitiis mo ba ay nagbubunga ng maturity at ng kagalakan? At yun ang kailangan nating ipagdasal at ipanalangin sa Panginoon. Can you say amen? So palakasin nawa kayo na taglay ang buong kapangyarihan ayon sa kanyang maluwalhating kalakasan upang kayo maging matatag at makaya ninyong tiisin ang lahat ng bagay habang may galak na nagpapasalamat sa Ama na siyang nagbigay sa atin ng karapatang makibahagi sa pamana para sa banal na nasa liwanag. Ibig sabihin, kung sa English po, He has qualified us to be partakers of the light, of the glory of the light. Ibig sabihin, mga kapatid, isipin mo, ikaw ay qualified. Hindi ka rejected. Can you say amen? Nabanggit ko rito, alam mo, isa sa mga pinakamasakit ay yung sabihin, rejected ka. Mag-apply ka ng visa sa US, rejected ka. Di ba? Ang sama ng loob mo nun. Ito po, pero I have all my requirements and papers here for you. Yeah. No, you're rejected. O kaya you're denied. Grabe, no? Sama ng loob mo yon. Mag-apply ka ng trabaho, sasabihin sa iyo, nag-interview sa iyo, hindi po kayo qualified. Kikita ko po ang inyong resume, hindi po kayo qualified. Sakit nun. Hindi po, graduate nga po ako ng mataas na paaralan. Hindi po kayo qualified. Ang sama no? Ang sama ng dating minsan, parang nadidevalue ang iyong pagkatao dahil lamang sa credential mo na hindi ka tanggap-tanggap. Pero mga kapatid,
Hindi po kayo rejected sa langit. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Lahat po kayo ay qualified sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hindi po kayo denied. Hindi po kayo rejected. You are accepted in the beloved. Can you say amen? Hallelujah. Sabi niya rito, verse 13, siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan, mayroon tayong kapatawaran mula sa mga kasalanan. So ito mismong prayer na ito, napaka-powerful na po. If you are going to read this, it will really uplift your spirit and it will really encourage your heart. At yun nga po, hindi lamang po ito isang positive thinking na ginagawa ninyo. Yung verses na ito mismo, hiningahan ng Espiritu Santo na kapag idinideklara mo ito, may epekto ito sa iyong atmosphere ng iyong paglakad sa Panginoon. Kaya lagi po nating gawing panalangin ito sa ating mga buhay. Lagi itong maging, in fact, ang magandang gawin po ninyo, kumuha po kayo ng papel, sa bagay, meron na po tayong mga cellphone ngayon, kolektahan nyo po yung verses na ito, tapos, imbis na third person yung pagkakasabi, gawin yung first person, kayo mismo. Katulad niyan. Kung babasahin ko yung verse 9 ng chapter 3, dahil dito, mula ng araw na mabalitaan ko ang inyong pananampalataya, di ba? O ang aking pananampalataya. Mula nung maranasan kong pananampalataya yun, walang tigil akong nananalangin para sa aking sarili. Ganon ang gawin po natin. I-personalize po natin yung prayer. Para na sa ganon talagang akmang-akma ito sa sitwasyon natin. Huwag nyo lamang kung babasahin yun dahil prayer yan for the Colossians. Basahin nyo yan dahil prayer yan for Edwin. O, ayan, di ba? Prayer for Pastor Bert. Prayer for every... Make it your personal prayer every single day. Can you say amen? So, yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Nais niyang makita natin ang kanyang kalooban. Punta po tayo sa Ephesians, verse 15 to 20. Ito po, isang powerful prayer din, no? Ephesians chapter 1, verse 15. Dahil dito, nang mabalitaan ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Alam niyo po bang ang inyong pananampalataya ay nakikita ng iba? Ibig sabihin, hindi lamang po itong isang personal na experience. Kayo po ay nagiging example ng inyong pananampalataya sa iba. Can you say amen? Nakikita nila, unang-una nakita nila kung paano kayo binago ng Panginoon nung nakakilala kayo sa Kanya. Nakikita nila kung paano kayo lumalakad sa pananampalataya. So nakikita ng tao ang ating pananampalataya, ang ating buhay. Sabi ni Apostol Pablo, nung mabalitaan ko ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, verse 16, walang tigil ang pasasalamat ko para sa inyo. So i-personalize mo yan. Walang tigil ang aking pagpapasalamat sa ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Can you say amen? Okay? Tapos sabi niya rito sa, yan, at inaalala ko kayo sa aking mga panalangin. At anong yung panalangin niya? Verse 17. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kalwalatian, na bigyan kayo ng spirito ng karunungan. Nandun ulit yung spirito ng karunungan na kailangan po natin. At ng pahayag upang lubos ninyo siyang makilala. So, kumbaga, kung ipa-personalize mo yung prayer na yon, is that I pray that I will know more about God. Lalo ko siyang makilala, lalo ko siyang maranasan, lalo ko makita ang mukha mismo ng aking Panginoong Hesus. Sa gitna ng mga chaos, pagsubok, kaguluhan sa aking paligid, at challenges sa aking paligid,
lalo kong makita kung sino si Jesus sa aking nararanasan. Amen? Verse 18. Nang sa gayon ay maliwanagan ng inyong puso upang maunawaan ninyo ang pag-asa ng kanyang pagkatawag sa inyo, ang kayabanan ng kanyang maluwalhating pamana sa mga banal, at ang walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa ating sumasampalataya ayon sa paggawa ng kanyang makapangyarihang lakas. 3 bagay. Ano po yung una? Maliwanagan ang inyong puso't maunawaan ang pag-asa. Sabi nga po natin, pag-asa. Na kayo ay laging lumalakad hindi sa discouragement, kundi lagi nakatingin sa pag-asa. Na kapag may nakikita po tayong problema, hindi tayo tumitigil sa problema. We're looking forward for good things to happen. Can you say amen? Ang hope sa Bible po, yung pag-asa, ay anticipation or joyful anticipation na may gagawin ng Panginoon sa aking problema. Yan ang ibig sabihin ng pag-asa. Kaya kapag may pagsubok na dumarating sa inyo, finances man yan, problema sa pamilya, maging excited po kayo. Hindi dahil sa problema, kundi dahil sa gagawin ng Panginoon sa problema. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Maging excited kayo. Pagka nasa lugar kayo, na napaka-imposible ito. Parang walang mangyayari dito. Pero maging excited kayo kasi diyan ninyo masasaksihan kung paano kikilos ang Panginoon sa inyong sitwasyon. Sino rito ang gusto makakita ng pagkilos ng Panginoon at milagro ng Panginoon sa inyong buhay? Amen? So wag tayong maging ma-discourage. Wag po tayong, kumbaga, matinag kung may mga pagsubok man. Titiyakin ko sa inyo, alam ng Diyos ang mga pagsubok ninyo. Ang gusto niyang gawin ninyo, mag-anticipate kayo sa gagawin niya sa pagsubok na yan. Kaya, sabi nga ni Apostol Santiago, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon kahit sa mga pagsubok. Hindi dahil sa pagsubok, kundi dahil sa gagawin ng Panginoon doon sa pagsubok na yun. Amen. Sino ba rito po ang nakakaranas ng pagsubok? Sino rito nakakaranas ng challenges? Meron po ba kayo nararanasan na challenges? Exciting yan. May gagawin ng Panginoon dyan. Can you say amen? Exciting yan. Dapat magkaroon po tayo ng anticipation na gano'n. Yun po ang biblical na pag-asa. May pag-asa tayo hindi dahil meron tayong magagawa, may pag-asa tayo dahil kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Amen. So, yun po yung una. Maunawaan ninyo ang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Malaman ninyo ang kayamanan. Sabi nga po natin, kayamanan. Sino rito ang gusto ng salitang kayamanan? Amen. The riches, okay? O kayamanan. Ang sabi niya, ng kanyang maluwalhating pamana. Sino po rito ang excited sa mga pamana na galing sa Panginoon? Amen? Alam niyo po bang may pamana ang Diyos sa inyo? May pamana naka-reserve. Meron ako narinig na kwento, may isang mananampalataya, namatay siya. At pumunta siya sa presensya ng Panginoon. So pagpunta niya doon, sabi ng Panginoon, "Oh Edwin, nandito ka na pala." Kwento lang po yun. Okay. Hayaan mong si Anghel Gabriel itur ka dito sa ating lugar. So itinur si Edwin. Ito namang anghel, itinur siya sa isang lugar. Isang lugar na kasing laki ng sanktuaryong ito. Punong-puno ng ginto at diamante. Mga kayamanan na kumikinang at kumikislap. Ang sabi ni Edwin, ano to? Yan, stock room yan. Stock room? Ano ibig sabihin ng stock room? Oo, yan Mga pamana yan na para sa iyo sa lupa. Kaya lang, hindi mo claim
So nakastuck lang dyan. Alam niyo po bang maraming nakalaang provision para sa inyo dito sa mundong ito? Can you say amen? Huwag niyo nang pabayaan nakastuck lang dun sa storage room. I-claim ninyo sapagkat yan ay para sa inyo. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, ang ating pong buhay dito sa lupa, yung provision ng Panginoon ay nakahanda na. Can you say amen? Inihanda na ng Panginoon. May pamana tayo. So we need to know that. We need to be knowledgeable about that. We need to claim that. We need to bring that down with your faith. Ang biyaya ng Panginoon ay nakalaan na para sa atin. Dapat lang natin itong i-claim para sa ating buhay. Can you say amen? Kaya ang panalangin rito ni Apostol Pablo, maunawaan nyo na meron kayong kayamanan sa kanyang maluwalhating pamana sa mga banal. Meron kang pamana na galing sa Panginoon. Can you say amen? At pangatlo, ang walang kapantay, sabi nga po natin walang kapantay. Walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa atin na mga sumasampalataya. Ayon, ano yung kapangyarihan yon? Ayon sa paggawa ng kanyang makapangyarihang lakas na isinagawa niya ito kay Kristo Jesus nang siya'y muling buhayin mula sa kamatayan at iluklok sa kanyang kanan sa kalangitan na mas mataas kaysa sa lahat ng mga pamunuan, mga otoridad, mga kapangyarihan, mga pamamahala, at mas dakila sa bawat pangalang maaring ibigay kanino man. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa panahong darating. Ano pong ibig sabihin nito? Grabe, super grabe pala yung power na naka-reserve sa atin. Hindi lamang kayamanan, hindi lamang pag-asa, may naka-reserve na power sa atin. At ano yung power na yon? That's the resurrection power that is working in our lives. Ano itong resurrection power na ito? Ito yung ginamit ng Banal na Espiritu upang buhayin ang patay na katawan ni Kristo doon sa libingan. Dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritong yun, nabuhay ang isang bangkay ng ating Panginoong Hesus. Yan din ang kumikilos sa iyo mismo, kaibigan. Nandiyan po ba kayo? Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po. Alam niyo po, pag binabasa ko po ito, pamana, kayamanan, pag-asa, superpower, kasi superpower ang tingin ko rito eh. Hindi lang yung mga Marvel superpowers ang mayroon nito. Ito yung talagang totoong superpower. Yung power ng Holy Spirit. Pag binabasa ko po ito, tinitignan ko, totoo kaya yan? Hindi po ba? Para napaka-imposible yata nito. Pero sino po ang naniniwala na ito ay salita ng Panginoon? Sino po naniniwala na ito'y kinasihan ng banal na Espiritu? Sino po naniniwala na ito ay panalangin para sa lahat sa atin? Ibig sabihin, dapat paniwalaan natin ito. Can you say amen? At habang kinukumbinsi natin ng ating sarili sa katotohanan ng mga pangakong ito, bawat araw, ideklara natin ang panalangin ito. Every day, get Ephesians chapter 1, verse 16 to 23, at ipag-pray po ninyo yan araw-araw. Ideklara po natin yan araw-araw. At alam niyo po, ang mangyayari, magkakaroon ng malaking pagbabago. Titiyakin ko po sa inyo, bakit ko po kayo pwedeng bigyan ng katiyakan? Hiningahan ng Banal na Espiritu po ito eh. It is a God-breathed words. That means the Holy Spirit will work in your situation. Can you say amen? Isa pa po. Ephesians chapter 3, verse 12 to 21. Ang ating mong pinag-uusapan ay mga panalangin na dapat po nating ipanalangin sa ating mga buhay. Hallelujah. Verse 12.
Dahil sa Kanya, may lakas ng loob at pagtitiwala tayong makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag sana kayong manlupaypay. Sino po rito ang minsan nakakaranas ng panlulupaypay sa kanyang pananampalataya, di ba? Huwag kayong manlupaypay, sabi niya rito, dahil sa mga pagdurusa ko alang-alang sa iyo o sa inyo. Ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Verse 14, kaya't nakaluhod akong nananalangin sa Ama, na siyang pinagmumulan ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at lupa. Meron po tayong pamilya. Meron sa langit, meron dito sa lupa. Verse 16, dalangin ko ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas ang inyong kalooban o ang panloob na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At upang maniwarahan sa inyong mga puso si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Habang kayo'y nag-uugat at tumitibay, sabi nga po natin, tumitibay, umuugat. Hindi yung nag-uugat yung ating mga paano, pero nag-uugat tayo sa pananampalataya. Amen. Verse 18, dalangin ko na makaya ninyong, ano yon? Ano po? Arukin. Pati yung salitang arukin, hindi ko maarok, no? Hindi ko maintindihan. Yung arukin ay ibig sabihin maintindihan. Yung malalim na katotohanan patungkol sa Diyos. Makaya ninyong arukin kasama ng mga banal ang luwang, ang haba, ang taas, at lalim, at lubos na maunawaan ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kanyang abutin ng kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lubos na kapuspusan ng Diyos. Verse 20, ngayon. Sabi nga po natin, ngayon. Hindi bukas, hindi kahapon, ngayon. Sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa, hallelujah. Napaka-powerful yung salitang yun, ano? Makagawa ng higit pa. Sagay po natin, higit pa. At lalong sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi or iniisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia kay Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi, magpakailan paman. Amen. Amen. Hallelujah. Anything that is impossible, anything that is beyond your dreams, God can do it. Alam niyo po, ang isa sa trabaho po ng mga pastor ay kumbinsihin kayo na may mga pangako ang Panginoon sa inyo at dapat nyo lamang sampalatayanan. Yan po ang dahilan kung bakit kami nandito at nangangaral ng salita ng Diyos. Merong pangako para sa inyo. Lastly, Philippians chapter 3. At dito na po ako mag-conclude. Philippians chapter 3, verse 3 to 11. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo, na sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, lagi akong nananalangin may kagalakan dahil sa inyong pakikibahagi upang may palaganap ang Ebanghelyo. Mga kapatid, kayo po na taga New Life, isa po kayo sa pinaka-generous na mga kapatiran patungkol sa gawain ng Panginoon. Palapakan nga po natin ang Panginoon diyan. Katatapos lamang po yung ating pastors conference. At marami pong pinagpala ng mga pastor. May mga pastor po tayo sa India, sa Nepal, sa Vietnam, sa Myanmar, mga bayan o mga bansa na sinisikil
ang gawain ng Panginoon. Ang iba sa kanila, alam niyo po bang nagkakagyera ngayon? Sa Myanmar mismo, mayroon po tayong mga kapatiran doon na ikinukulong ang mga pastor. May mga namamatay na nga dahil sa gyera. Pero mayroon po tayong naitulong doon, hindi lamang sa finances, kundi dahil sa ating panalangin. At tanging ang langit na lamang ang nakakaalam kung ano ang reward na ibibigay sa inyo dahil sa inyong katapatan at partnership sa Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? So sabi ni Apostol Pablo, kayo ay nakikibahagi upang maipalaganap ang Ebanghelyo mula nung unang araw hanggang ngayon. Dahil dito, verse 6, lubos ang aking pagtitiwala na ang Diyos na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa sa inyong buhay, siya rin ang tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. May mga bagay na sinimula ng Panginoon sa inyo, sisiguraduhin niyang makukumpleto ito. Can you say amen? At matutupad ito. Sa lakarin po natin sa pananampalataya, huwag po tayong sumuko. May mga bagay tayong ginagawa sa kaharian ng Diyos. Huwag po nating itigil. Huwag po kayong manghinawa. Huwag po kayong ma-discourage. Of course, may mga discouragement tayong nararanasan sa buhay at maging sa ministeryo. Ngunit ano ba naman ito ikumpara doon sa kalwalatiang ibibigay ng Panginoon sa atin? Magpatuloy po tayo. Sabi niya rito, ako'y nagtitiwala na kung ano ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, hindi niya iiwan ito na hindi tapos. Gagawa at gagawa ang Diyos ng pagkilos upang matapos ang dapat tapusin sa pagkatawag ng Panginoon para sa iyo. Magpapadala siya ng mga tao para tutulungan ka. May mga provisions na ibibigay ang Panginoon sa inyo. Yung mga anak mo magkakaroon ng magandang pag-asa, magkakaroon ng magandang kinabukasan. Verse 6, o verse 7, tama lamang na ganoon ang isipan ko o ang isipin ko tungkol sa inyo lahat dahil kayo'y nasa aking puso. Ang dahilan nito ay kayong lahat ay aking mga katuwang sa biyaya ng Diyos, maging sa aking pagkakabilanggo sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos, kalakip ng pagmamahal ni Kristo Jesus, kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat. Verse 9, idinadalangin ko na lalo pang sumagana ang inyong pag-ibig, kalakip ang kaalaman, at malalim na pangunawa, upang matiyak ninyo kung alin ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Maraming pagkakataon minsan, pinagkakaabalahan natin ang mga bagay na hindi naman dapat pagkaabalahan. O pinag-aaksayahan natin ng emosyon, ng galit, ang mga bagay namang hindi naman dapat pag-aksayahan ng panahon. Ang dapat po nating gawin, sabi nga ni Apostol Pablo, mas magandang tiyakin ninyo kung ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay? Ano bang mahalaga? Ikaw ay anak ng Diyos. Ano bang mahalaga? Ikaw ay may pamilya. Ikaw ay may anak. Ano ang mahalaga? Ikaw ay may relasyon. Yun yung mga bagay na pahalagahan po natin. Huwag yung mga bagay na kung saan ay galit ang pinag-aaksayahan mo ng panahon. May mga panahon na dapat ay magpatawad ka. I-release mo na yan. Amen? Yung mga pinag-aawayan nyo ngayon, matatapos din yan. Alam niyo po, ako nga, nung pinag-uusapan patungkol sa pamilya,
Naka-online tayo, no? Okay lang, sige. Pinag-uusapan tungkol sa pamilya, no? Sa natural family. May mga bagay na kung saan pinag-aawayan. So, galit-galit, di ba? Away-away, ganyan, anak. Maya-maya, magkakalayo. Siyempre, yung iba mag-abroad. Hanggang sa marirealize nila, yung palang pinag-aawayan natin ay walang kwenta, no? Yung palang mga samaan ng loob, nare-realize mo kasi kapag humihiwalay ka sa pamilya at ikaw ay nag-iisa na lang, di ba? Nasa ibang bansa ka. Doon mo tuloy nare-realize kung anong mahalaga at kung ano ang dapat na pagtuunan kaysa pinag-aawayan. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Alam nyo, uuwi rin tayo sa Panginoon. Mga bagay pinag-aawayan natin minsan, hindi naman talaga mahalaga yan. Ano ba ang pinakamahalaga sa buhay? So magpatawad po tayo. Kalimutan na natin kung sino ang tama o mali. Basta ang alam natin, nandito ka, maayos ang iyong buhay, buhay pa naman tayo, humihinga pa naman tayo, so mag-move on na tayo. Hindi naman natin pwedeng balikan pa ang nakaraan. Hindi po ba? Paano ba? Pagdidikdikan mo kung anong nangyari nung nakaraan, tapos na yun. Magpasimula na lang ulit tayo ulit. Ano bang pinakamahalaga sa buhay? Andiyan po ba kayo? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ang prayer ni Apostol Pablo sa verse 10, upang matiyak ninyo kung ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay. I pray that all of you will understand what really matters in life. And that in itself is a wisdom that will bring you stability and will bring you into a place where you can move on and live a life worthy of God's calling. Can you say amen? Assignment. Students, assignment. Isulat po ninyo Colossians chapter 3 verse 9 to 14. Ephesians chapter 1 verse 15 to 23. Ephesians chapter 3 verse 12 to 21. Philippians chapter 3 verse 3 to 11. Mamayang gabi, ipag-pray po ninyo yan sa inyong sarili. Amen? Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan na amin pong tinanggap ngayong hapong ito. Mga bagay na dapat po naming alalahanin, hindi lamang sa memorya o isang mensahe na amin pong pinapakinggan, tapos na ang mensaheng ito. Isulat niyo po ito sa aming mga puso dahil ito po ang siyang magpapatatag at magpapalakas sa amin. Sa mga prayer na ito na amin pong binasa at pinag-aralan, dalangin po namin na habang aming sinasambit ang mga panalangin ito, ay maranasan po namin at makita po namin ang mga katotohanan na dapat po namin lakaran. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito ngayon. Salamat, Panginoon, sapagkat mayroon kayong magandang plano sa kanilang mga buhay. At mayroon kayong kalooban na gustong matupad sa kanilang mga buhay. At sa pamamagitan ng pagdideklara at pananalangin na mga kinasihan ng Banal na Espiritu ng mga panalangin ito, makikita po namin ito sa aming mga buhay. Salamat dakilang Diyos at sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan na Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.